Isang lalaki, pinatay ng dahil sa paniningil ng utang. Ito ang biktima na si Milky Aliada. Makikita sa larawang ito kung gaano kalala ang bugbog na kanyang tinamo nang siya'y pagtulungan ng ilang kalalakihan sa kanilang barangay sa San Isidro, Montalban, Rizal. Ayon sa report ng kapulisan, nangyari ang krimen na ito sa isang inuman matapos na ang biktima'y singilin ang utang sa kanya ng kanyang kainuman. Nang magkainitan, dito na nga nagkaroon ng bugbugan sa pagitan ng biktima at ng ilang kalalakihan. Pinalo sa iba't ibang parte ng katawan si Milky Aliada ng matitigas na bagay na naging resulta sa pagkamatay ng biktima. 6 sa 7 suspect ang na-dismiss ang kaso pero ang isa nakapagtago. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy, 41 years old. Ang suspect, itinuturing na isa sa top most wanted ng Calabarzon. Ang warrant ay nung 2022 pa yan. So, base dun sa research namin, may kasong murder yung ating accused. Actually, listed as top most wanted person ng Region 4A. Napag-alaman na ang suspect, nagpalit pala ng pangalan sa social media. Kuya, di ka makalulusot! Medyo matagal-tagal yung research namin dyan eh. Nag-explore din kami sa social media. May nakita kaming account doon na siya naman yung mukha pero yung pangalan ay iba. May katulong kami dyan na na-develop na isang confidential informant. Siya yung ginamit namin para mapuntahan yung mga pinagtatrabahuan at saka yung resident mismo ng ating accused. Hanggang sa makatanggap ng tip ang CIDJ DSOU na ang suspect nagtatago sa isang farm sa Rizal. Ito ang ating target, si Marvin Cabiroy. Meron siyang one of the murder. Nagkatago siya sa Montalban, Rizal. Dito na ninirahan ang subject natin. Kasi may farm din dito. Tapos may mga manuman, babuyan. Diyan nagtatago yung sir. Kasama niya ang pamilya niya, kasama niya ang anak niya. So, nung pumunta yung ating tropa doon sa kanyang pinagtatrabahuan, nag-antay yung tropa doon ng umaga hanggang pagpasok sana doon pero hindi nakita. So, paglabas, inaabangan naman. So, yun pala, maaga siyang umuwi. So, ang ginawa ng tropa, kinabukasan, bumalik pero doon sa bahay na minanmanan. Wala nang inaksaya pang oras ang mga operatiba. Ang plano, magpapanggap na may hihiramin lang na gamit ang operatiba. Hindi ka pwedeng sumadya. Pwede naman siguro, katokin yun. Kunyari may hiramin lang ako na gamit. Nang makarating sa target area nito lang November 3, 2023, inikot ng mga pulis ang lugar at hindi nga sila nagkamali. Huli ka Marvin! Oras na para magbayad. Caught on cam si Kuya, sitting pretty sa duyan at pasway-sway pa. Marvin! Itinawag agad ito sa ibang team na nakaabang lang sa di kalayuan. Positive na, pasok na kami. Pero sa kalagitnaan ng pag-aresto, aba ang asawa, umeksena. Sa kaso po kasi kasama siya doon sa set sa anim. Sabi ni attorney po, pag inano daw po siya, tawagan lang daw siya. Yung attorney nila. Hintay-hintay lang daw po si kasi papunta para daw po matawagan Hindi na, yung ba't kami abogado. maghintay? Hindi kami maghintay. Kayo maghintay doon sa amin sa krame. Nabasahan niya na yan? Umemi ka muna. Marvin Cabiroy, ikay recorded ng video ha. Rinig ka. Republic of the Philippines Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 75, San Mateo, Rizal. Criminal case number 29461-22. May kasong martyr. May date na September 28, 2023. San Mateo, Rizal. Ngayon, karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas o korte. Ikaw ay may karapatan na gumawa ng sarili mong abogado na iyong napili. Unawaan mo iyong karapatan. Agad na dinala ang suspect sa opisina ng CIDG DSOU. Dito, nakausap siya ng resibo. Mariin niyang itinanggi ang paratang at wala raw siyang alam sa nangyari. Wala po talaga akong alam dyan, sir, sa pangyayari na yun, sir. Yung una po talaga, sir, na pangyayari, ganito po yun. Tulog po ako, gising lang po, sir. Ngayon, nagkakagulo po sila. Pinagsusuntok ni
Yun sir, sa katawan, saka dito sa batok. Nung time na yon, dinala sa barangay, ibinalik naman po dito sa Farmville, yung biktima. Hindi, naulit na yung kaguluhan sir. Lumalakad naman po sir. Itong umabol na may dalang 2x2, pinalo niya dito sa tagiliran, sinundot niya tapos pinalo niya sa batok. May nagsabi daw kasi na witnesses na parang isa ka daw sa bubugbog. Hindi po sir, wala talaga ako, hindi ako nakagbugbog sir. Eh huli na lang po nalaman ko na kasali po pala ako sa na yon, sa pangyayari na yon. Kinasukan ng murder ang suspect na si Marvin Cabiroy at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng CIDG DSOU. Mensahe naman ng mga pulis. Sa magkaaway, magpasensyaan na lang kayo, lalo na kayo ay magkakapitbahay. Sa ating mga taong bayan, kung may alam kayo may warrant of arrest para matulungan namin kayo, huwag kayong mag-atubiling pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit ng CIDG para at least matulungan namin kayo sa pagkamit ng hustisya. Isang menor de edad ang walang awang inabuso at paulit-ulit na minolestya ng 3 lalaki sa San Mateo, Rizal. Tinuring po namin na parang kapamilya, tapos kabarkada pa ng asawa ko, tapos ayun na palang gagawin sa anak namin. Hindi maganda. Pero dahil sa takot, hindi agad nakapagsumbong ang biktimang si Tintin, 14 na taong gulang. Anak, ikaw ba yung nagmakaawa nun? Doon pa rin po sa kubo, doon po nila ako pinagsasamantalahan. Okay. Doon din po ako paulit-ulit na nagmamakawa sa kanila. Pero wala pa eh, kahit ano pong pagmamakawa ko, hindi po nila pinapakinggan. Sobrang sakit niya eh. Hindi ko na matis yung ng anak ko. Ngayon, nagkakasakit siya. Laging balisa po eh. Tapos, laging tulala. Pag kinakausap mo, siya eh, hindi makausap na maayos. Ang mga suspect hindi pa nakontento sa unang pangahalay sa biktima dahil nag-joint force pa raw sila at halinhinang inabuso ang dalagita sa isang bahay kubo. Yung isa hawak-hawak naman yung binti habang yung isa nakaibabaw. Ganon, salit-salitan silang tatlo. Wala kayong patawad! Agad natunto ng bahay ng 3 suspect na sina Rogelio Rojas, Romnick Ratbuya at Philip Hastiva. Rumesponde ang barangay at dinakipan 3. Nung time na po yun, ma'am, binilater mo na po sa barangay at nagkandak po ako ng responde po para kahit paano po makuha namin po yung 3 suspect. Since yung case po natin ay rape, ay medyo maselan po. Kaya nagsagawa po kami ng entrapment operation po dun sa 3 suspect po natin. Yun po yung positive na itinuro mismo ng biktima. Agad na dinala ang mga suspect sa San Mateo Rizal Police Station. Pero habang wala pang naisasampang reklamo laban sa kanila, pansamantala silang pinalaya hanggang sa lumabas ang medico legal at natuklasang positibong ginakasa ang dalagita. Natakip agad si Rogelio Rojas. Ibinaba rin ng San Mateo Rizal Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kina Romnick Ratbuya at Philip Hastiva nitong January 2023. Pero ang 2 suspect mabilis na umeskapo dahil dito itinuring silang most wanted ng Calabarzon. Hanggang isang tip ang nakuha ng Philippine National Police Regional Office 4A o Calabarzon. Ang suspect daw na si Romnick Ratbuya nagtatago sa Pangasinan. Kasi malakas ang dumating na info sa atin na nandun lang talaga. Sabi talaga ng asset natin is nandun yung tao. At kung pagkatapos ng undas, maaring mawala na naman itong suspect nito. Matapos sa mahigit 1 taong pagtatago sa batas, mahuli na kaya siya ng mga otoridad? May magandang report na dumating sa amin na paparating yung undas ay babalik ito sa pinagtaguan niya somewhere in Malasiki, Pangasinan. Agad na nagkasa ng entrapment operation ng Police Regional Office 4A para tuluyan ng madakipang suspect. Ang nag-lead ng Operation Intelligence Unit ng Calabarzon Police kasama ang Malasiki at San Carlos, Pangasinan Police. Narito po ang video ng actual operation. Kung inyo makikita, agad nilang natumbok ang bahay ng suspect. Pinanik nila ang bahay na ito. Ilang segundo pa lumipas, natumbok na nila ang mismong target ng police operation. Positive! Nasa lokasyon ng suspect na si Romnick Ratbuya. Nakahiga po ito. At ayon sa intelligence information na natanggap ng pulisya, tuwing undas lamang lumulutang ang suspect kaya sinamantala na ito ng mga alagad ng batas.
Agad siyang inaresto ng mga pulis at binasahan ang kanyang mga karapatan. Romney Ramos Agbuya. Wala awit po warrant of arrest laban sa sa may kaso ya warrant of arrest. Statutory rape under Article 266A number 1D in relation to Article 266B. Hindi natin inaksaya yung panahon kasi nga una-una ang sabi nga is pinagbantaan itong minor na to. At bakit kung titingnan nyo, bakit 3 beses na nangyari sa iba't ibang pagkakataon? Pero sa tingin kasi namin ito, hindi lang to 3 beses na nangyari kasi 3 taong involved nito. At ang masaklap yung revelation pa ng tiyuhin na ito'y pinipilahan. Nakapanayam ng resibo ang nahuling suspect na si Romney Ratbuya na ngayon ay nasa San Mateo Rizal Police Detention Facility. Kasi yung kung pupunta doon sa bahay may ang pinapakain nila. Wala din makain yung bata. Yung kawawa ko, pinapakain ko lang. Humihingi sa akin ng pera. Kinumpirma rin niyang kilala niya ang biktimang si Tintin. Opo. Yung isang taon na. Pero itinanggi niya ang krimen. Pero hindi po naabos yung bata. Samantala, ang unang nahuling suspect na si Rogelio Rojas, nakakulong na ngayon sa BJMP San Mateo Rizal. Itong statutory rape ay hindi po to billable. Wala po itong piyansa. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect na si Philip Hastiva. Gusto kong pagbayaran nila yung ginawa nila sa anak ko. Ako po'y nanawagan dyan sa isa pa na alam mo naman kung sino ka at alam mo naman na may kinakaharap kang kaso at alam mo na rin na nahuli na yung 2 mong kasama. Mas maganda pang sumuko ka na, lalong-lalo na ang kinakaharap mo is nobel ito, walang piyansa at na-consider ka ngayon na regional most wanted person.